Sa loob ng silid, ang biro na matindi kong tinanggihan noon, matapos ang maraming taon, hindi pa rin pala nawawala ang paghanga sa akin. Ngayon pumayag ako. Tuwang-tuwa niyang kinapon ang lahat ng 16 na niyang aso sa bahay, sinasabing hindi dapat may lalaking hayop sa paligid para patunayan ang katapatan niya sa akin. Pero hindi ko akalain na ipagyayabang niya sa kanyang matalik na kaibigan ang kanyang 2.58 milyong bato noon. Pero ngayon, sinusunod pa rin niya ako at tinatawag na asawa. Kung hindi susunod, disiplinahin lang. Sa loob ng silid, pinuri siya ng lahat sa kanyang galing. Binuksan ko ang pinto at sinabing ayos ah. Hindi man lang siya tumingin sa akin. Asawa ko, ang bilis naman ng 5 minutong pagyayabang mo. Muling nagkita kami ni Liruyan. Siya ang malaking boss ng kabilang panig, ako naman ang maliit na project manager ng isang panig. Hindi naman kailangang dumalo ang mga katulad niya sa maliit na proposal, pero dumating pa rin ang babae. Bango pa rin ang bagong gawang hairstyle. Pulang high fashion dress, high heels na punong-puno ng diamante, kamahalan-mahal na relo. Sa itsura niya, hindi naman siya mukhang pupunta para makinig sa proposal. Mas gusto pa niyang yakapin at sandigan siya ng iba. Mahalaga sa longfeng namin ang proposal na ito. Magpaliwanag ka ng mabuti, Manager Gyu, may bahid ng pang-uuyam sa kanyang tono. Naghihinanakit pa rin siya sa pagtanggi ko noon. Sa loob ng 1 oras na presentasyon, hindi man lang siya tumingin sa ili. Ang kanyang mga mata ay parang spotlight na mapangahas. Mapuot na nakadikit sa aking mukha. President Liu, tapos na ang proposal. Mayroon ba kayong tanong? Nakasuporta ang baba ni Liuruyan sa kanyang kamay at tahimik na nakatingin. Nakakatakot ang katahimikan sa loob ng conference room. Pinupunasan na ng boss ang kanyang pawis. Sabi nila na mayaman ang pamilya ni Liuruyan, pero hindi siya katulad ng ibang mayayamang anak. Mayroon siyang matalas na pakiramdam sa negosyo. Kakaunti pa lang siyang 1 taon at kalahati sa bansa, pero doble na ang kita ng kumpanya. Kapag tahimik siya, ibig sabihin, hindi maganda ang proposal. Tinitigan ni Liuruyan ang screen ng ine. Malapit nang lumabas ang screensaver nang magsalita siya. May isang tanong. Tinuyom ng boss ang kanyang kamao, handang sagutin ang tanong. Sino ang girlfriend ni Manager Gyu? Nagulat kami ng boss. Kagabi sa bar. Napag-usapan ng mga dalaga ang tungkol sa unang pag-ibig. Si Liuruyan lang ang tahimik at umiinom. Paulit-ulit siyang tinatanong, kaya ininom niya ang kalahati ng kanyang baso. Bahagyang nangalay ang kanyang dila. Sabi niya na ang kanyang unang pag-ibig ay isa lamang biro. Ang mayaman at magandang si Liuruyan ay hindi pa kailanman tinanggihan sa publiko. Sa tuwing naiisip niya si Guchuan, naiirita si Liuruyan. Liuruyan, hindi kaya hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya? Malamig na sumagot si Liuruyan, wala akong nararamdaman. Kung magkita ulit kayo, tiyak na ipapahiya ka niya, bahagyang natawa ang kanyang matalik na kaibigan na si Baining. Ang boyfriend ko ay kapatid ni Guchuan. Balita ko na pupunta si Guchuan sa kumpanya niyo bukas para magproposal. Hindi man lang umangat ang kilay ni Liuruyan. Nagpapakasawa ka sa alak. Kailangan ko bang dumalo sa maliit na kaso na ganyan? Akala mo ba namatay na ang mga tao sa kumpanya ko? Sino si Guchuan? Wala akong magawa kaya pupuntahan ko siya, malamig na ngumiti si Baining. Sige na nga, kunwari na lang na madaldal ako. Kinabukasan, naisip ni Liuruyan na madaldal nga si Baining. Kaya medyo nairita siya. Hindi niya binuksan ang 200 milyong proyekto para panoorin ang ilang milyong proposal. Talagang wala siyang magawa. Pero kung hindi niya siya pupuntahan, paano niya siya mapapahiya? Gumaan ang kanyang isip. At saka, kailangan niyang ipakita sa kanya kung ano ang kanyang sinayang noon. Kaya hindi pa siya nakakapaglinis ng katawan. Pinadalhan pa siya ng brand manager ng pinakabagong damit. Hindi siya natulog ng 5 oras dahil baka magulo ang kanyang buhok. Nakakainis ang lalaking ito. Hindi pa sila nagkikita, sinasayang na niya ang kanyang oras. Pero hindi man lang siya tumitingin sa kanya. Nasayang lang ang pagpapatuyo niya ng buhok at pagpapalit ng damit. Nakatutok lang siya sa sirang ngiti na yon. Tinitigan niya ito. Kailangan niyang magtanong ng ilang matatalim na tanong mamaya. Kailangan niyang tanggihan ang kanyang proposal, gaya ng pagtanggi niya noon sa kanyang pagtatapat. Pero bakit ang ganda ng mukha ng taong ito? Ang kanyang boses ay malalim at may magnetismo. Naputol ang kuryente sa kanyang kamay. Sa ganitong panahon, binibitin niya pa rin siya. Habang tinitingnan siya, bigla niyang nakalimutan ang paghihirap na kanyang inihanda. Bigla niyang nakita. Ilang beses tumingin si Guchuan sa kanyang relo. Nagmamadali siyang umalis. Hindi napigilan ni Liuruyan na magtanong sa kanyang assistant. Bakit nagmamadali ang mga lalaki na umuwi galing sa trabaho? Mabilis na sumagot ang assistant sa ilang sagot. Baka may kailangan sa bahay, may date sa girlfriend, may date sa mga kaibigan. Halos durugin ni Liuruyan ang kanyang cellphone. Katulad ng hinala niya, may date siya sa girlfriend. Hindi mapakali ang puso ni Liuruyan. Bakit panatag si Guchuan na magkaroon ng girlfriend habang single pa rin siya? Kung tutuusin, mas maganda ba ang babaeng iyon sa kanya? Mas maganda ba ang kanyang katawan? Mas mayaman ba siya?
Nagtataka siya sa kanyang isipan sa loob ng isang oras. Hindi na niya nakayanan. Sino ang girlfriend ni Manager Gyu? Nagulat ang boss. Napagalitan ba ng girlfriend mo si President Liu? Bulong niya sa akin. Hindi. Gusto malaman ni Liu yan pero hindi ko sasabihin. Nagpakita ako ng profesional ng ngiti. President Liu, may kinalaman ba ito sa proposal? Mukha siyang kalmado. Hinimas niya ang kanyang daliri sa baso ng kape. Ngunit nagpupumilit siya ng bahagyang maputla. Ngunit hindi naman siya isang katawa-tawa ngayon, isa siyang dalubhasang negosyante. Mabilis siyang nagbago, maganda ang ideya ng panukalang ito. Nakipag-usap siya sa Taiwan. Nag-uusat sila habang kumakain ng pananghalian, kumikinang ang mga mata ng amo. Tumayo si Liu Ruyan at yumakap. Siguro matagal pa silang mag-uusap mamaya. Baka hindi magustuhan ng girlfriend ni Manager Gyu, baka isa siya sa mga nasa loob ng ating grupo. Hindi kaya makasakit ako ng damdamin? Nagsasalita pa rin siya habang nagtatanong. Umiti lang ako at hindi nagsalita. Mas sumimangot siya. Para harapin ang hinala sa puso ko, lumapit ako sa kanya. Lumampas na sa normal na distansyang sosyal. Halatang nanigas ang katawan ni Liu Ruyan, ngunit hindi niya ito iniwasan. Malapit sa akin, namumula pa rin ang kanyang mukha, ang pula sa kanyang malalaking tainga. Iba ang kulay sa kanyang mukha, medyo nakakatuwa. Sa hapunan, hindi ako tinitignan ni Liu Ruyan sa buong oras, at agad na umiiwas ang kanyang tingin kapag nagtatagpo ang aming mga mata, na parabang naputol ang kuryente. Nagpanggap na hindi kami magkakilala. Bukod sa mga bagay na may kaugnayan sa trabaho, 2 beses lang kami nagkaroon ng maikling pag-uusap. Minsan, nagpadala ng mensahe ang pinsan kong babae na nagtatanong kung anong oras ako uwi. May ginagawang kalsada sa harap ng bahay namin. Hindi pansamantalang makapasok ang maliit na kotse. Pinapasundo ko ang pinsan kong babae na nag-aaral sa bahay namin na magmaneho ng electric scooter para sunduin ako. Nagdagdag si Liu Ruyan ng kapirasong ampalaya. Nagmamadali ang girlfriend ko, sumasagot ako ng real time. Hindi, naliwanagan siya, sumilay ang ngiti sa kanyang labi at nagliwanag ang kanyang mga mata. Pangalawang beses ay pagkatapos ng hapunan. Paano uwi si Manager Gyu? Susunduin ba niya ang kanyang girlfriend? Madaldal ang amo. Nakatira ako sa hilagang bahagi ng lungsod, nakatira si Xiaogu sa timog na bahagi ng lungsod. Kilala ni Liu Zong ang lugar na ito. Nag-isip siya sandali. Nadaanan ko ang timog na bahagi ng lungsod, ang lugar sa amin. Halos lahat ng mga lumang residential area ay itinayo noong dekada 70. Bakit hindi ko matandaan na may magandang kaganapan? Pero mas maganda nang gumawa kaysa walang gawin. Nandyan pa ang driver kanina, ngayon si Liu Ruyan na mismo ang nagmamaneho. Kumikislap ang mga tuldok ng liwanag sa labas ng bintana ng kotse. Tahimik at maganda ang mukha ni Liu Ruyan. Maganda ang kotse, ngunit mas mabagal pa ito kaysa sa bus. Nakakatipid ba sa gasolina ang pagmamaneho ng magandang kotse ng mabilis? Malapit na sa kanto ng bahay ko, ipinaliwanag niya ng walang pakialam. Kakasagot lang ng driver sa kanyang boyfriend, pinayagan ko siyang makipag-date. Maaga pa naman. Hindi ba makikipag-date si Manager Gyu? Pwede akong makipagkita sa lugar ng date ni Manager Gyu. Napakagandang alok. Tanong ko, makakaabala ba sa date niyo ang paghatid sa akin pauwi, Liu Zong? Huminto siya sandali. Hindi, wala akong date. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya. Busy sa trabaho, walang boyfriend. Hindi dahil may hindi makalimutan, malusob lang ang katawan, kaya wala munang interes. Ang kanyang paliwanag ay parang walang sinabi. Lalo pang lumalala ang sitwasyon. Tinitignan ko ang kanyang matigas na panga. Matangos na ilong, maputi at malamig na pulso, mahahabang daliri. Unti-unting pababa, maputing balat, matatayog na bundok. Talagang marunong lumaki. Noon pa man, lumaki na ito sa aking ideal na hitsura. Dahil isa itong hindi pagkakaunawaan, mas magandang linawin ito. Hindi naman kailangang sa labas mag-date. Pwede ring mag-date sa bahay. Bigla siyang nagpreno. Namumula ang mga buko ng daliri ko na nakahawak sa manibela. Parang pinipiga ang mga salita mula sa kanyang mga ngipin. Maginhawa talaga kapag nagsasama sa isang bahay. Sa ordinaryong araw, ang paglalaro ng pusa't aso ay dapat na may limitasyon. Lalo na pagdating sa tao. Sige, hindi ko na siya kukulitin. Magpapaliwanag na sana ako. Tumunog ang telepono. Mahal, malapit ka na ba? Paki-take out ng pritong manok para sa akin. Huwag kang mahiya. Malapit na, i-drop mo na lang ako. Bababa ako agad para sunduin ka. Kapag may kailangan ang pinsan kong babae, lahat ay tinatawag niyang mahal. Tapos ang lakas ng kanyang boses. Tahimik sa loob ng kotse. Narinig ito ni Liu Ruyan. Bigla siyang nagalit sa manibela. Halos sirain na niya ito. Napahinto ang puso ko at magpapaliwanag na sana ako. Ang totoo, siya ay. Ayaw kong marinig, bumaba ka na. Bigla niya akong pinutol, may kasamang. Kontroladong kahiyan sa kanyang boses. Para bang kapag hindi ako nakababa sa loob ng 0.5 seconds, masisira siya. Inihatid niya ako. Pagkababa ko, dumaan ang kanyang pilak na Bentley na parang bulalakaw. Nawala sa paningin ko.
Mabilis ang bilis. Pagkatapos ng ilang sandali. Sa wakas, lumitaw ang pinsan kong babae na may kulay dilaw na buhok. Nang makita niya ang pritong manok, agad niya akong inakbayan. Kuya, ikaw ang pinakamamahal kong kuya. Pagkasakay ko sa electric scooter. Parang may dumaan na naman na pilak na Bentley na parang bulalakaw. Sa loob ng silid sa Moon Color, umorder si Liuruyan ng isang baso ng alak. Malaki ang pagbabago sa kanyang emosyon. Nakita ko siya nakasama ang isang batang babae na may dilaw na buhok. Walang dibdib, walang ganda, hindi maganda ang pagkakabuo. Isang purong flat-chested. Nagmamaneho ng sirang electric scooter, pinapakuha sa kanya ng pritong manok. Pagkatapos ng 2 bote ng alak, nakalimutan na ang lahat ng pagiging elegante, minumura ng husto ni Liuruyan, at nakayakap pa sa kanya bago pa man makapasok. Ang kapal ng mukha, napakawalang hiya na babaeng green tea. Ano ang nakita niya rito? Pagkaalis ng sasakyan niya, bumalik din siya, nakita niya ang tagpong iyon. Gusto na niyang pagpira-pirasuhin ang lalaking kulay ginto ang buhok. Nakita ni Bai Ningbing na parang api si Liuruyan, kaya inalo na lang niya ang kaibigan. Hayaan mo na, bulag lang si Guchuan. Ang lalaking hindi marunong magpahalaga, ay hindi karapat-dapat sa pag-aalala mo. Sumimangot si Liuruyan, huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, siguradong inakit siya ng babaeng green tea. Nalito lang siya pansamantala. Biglang lumitaw sa cellphone ang WeChat, friend request, galing kay Guchuan. Galing ito sa group chat ng trabaho na kakasali niya lang sa hapunan kanina, nanginginig ang mga daliri ni Liuruyan, muntik na niyang matapon ang baso ng alak. Hindi pwedeng i-accept agad, baka isipin niyang naghahabol siya, siguro mga 5 segundo siyang naghintay. Bago niya in-accept ang e-friend request, Liuruyan, single ako, gusto mo bang subukan? Nanlaki ang mga mata ni Liuruyan, paulit-ulit na tiningnan, pinatay ang screen at binuksan ulit, lumabas at muling nag-log in sa WeChat. Pagkatapos ng ilang minutong paggawa, naroon pa rin ang mga letra. Bingbing, sabihin mo sa akin, isang lalaki. Na may girlfriend na, lumalandi sa akin, at sinasabing gusto akong subukan. Anong ibig sabihin nito? Tiningnan ni Bai Ningbing si Liuruyan, ano pa ba? Gusto ka lang niyang gamitin. Pero ayaw niyang managot. Pagkatapos mag-scroll, ang putla-putla ng mukha ni Liuruyan. Kumuha ng isang baso ng alak, at mabilis na ininom, sa tingin ba niya, basta-basta na lang akong mapapaikot. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Nakita kong nagtatype pa rin siya sa WeChat, pero walang lumalabas na letra. Kuya, ang ganda ng babaeng iyon. Nakatitig ang pinsan sa litrato ng isang venture capitalist kung saan. Nakatayo sa gitna si Liuruyan at halos tumutulo na ang laway. Tiningnan ko at pinahina ang boses. Huwag mong agawin sa akin ang babae, maghanap ka na lang ng lalaking mamahalin mo, pwede ba? Nanlaki ang mga mata ng pinsan. Si Liuruyan yan. Nakakainis, alam niya ang lahat ng sikreto ko simula pa noong bata ako. Siya yung crush mo noong high school, ginawan mo siya ng ganito't ganoon sa panaginip mo, tapos kinabukasan nagtapat siya sa'yo. Pero sinigawan mo siya ng husto. Tinatok ng pinsan ang litrato gamit ang kanyang maputing daliri, sigurado ka bang gusto ka pa rin niya gaya ng dati? Hindi ako sigurado pero berhen pa rin siya. Bumuga ng coke ang pinsan, paano mo nalaman? Ang kaibigan ko ay boyfriend ng best friend niya, sabi ng kaibigan ko siguro ganun din si Liuruyan. Halos mamatay sa kakatawa ang pinsan, kuya, totoo nga bang birds of the same feather flock together? Naniniwala ako sa intuition ko. Umilaw ang WeChat, 2 beses na nag-reply si Liuruyan. Huwag mo akong paglaruan, hindi ako ganun kababa. Subukan mong makipagrelasyon sa akin ng seryoso. Bakit naman kababaan? Bigla na lang gumana ang pagiging competitive ko, kung hindi naman pala ganun kababa. E di pababain natin siya. Binago na ang plano ng 4 o 5 beses, hindi pa rin napipirmahan ang kontrata. Sa meeting, naroon ulit si Liuruyan, pero mas nagpakita siya ng hindi pagkakaibigan sa akin. Kapag titignan ko siya, iiwas siya ng tingin. Pagkatapos ng meeting, nagtanong lang ako, nagpanggap siyang abala at walang oras makipag-usap, sumagot sa telepono ng nagmamadali. Sa sobrang pagmamadali, nang ilagay niya sa taina niya, maitim ang screen. Iniiwasan mo ako. Nang araw na yon, bumalik ako ng biglaan, nakatayo si Liuruyan sa harap ng blind, nang biglang magtama ang mga mata namin, may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata, na parang nahuli ko siya sa akto. Bitbit ko ang mga dokumento, isinara ko rin ang pinto. Namumula ang mukha ni Liuruyan, tinitingnan ako ng may pag-aalinlangan, bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan. Anong gagawin mo? Gusto ko, pero hindi ngayon. Inayos niya ang kanyang buhok na namumula. Para saan mo ba ako? Biglang lumambot ang kanyang boses, may kasamang matagal ng sama ng loob. Simula high school hanggang ngayon, gusto mo lang akong paglaruan, ang sama-sama mo talaga. Ayoko nang sinasabi mo, paano kita pinaglaruan. Nakapamiwang ako.
Tinitignan ko siya mula mukha, pababa sa kanyang collarbone, baywang, palda. Isa-isa kong pinagmasdan. Sa ilalim ng aking titig, si Liu Ruyan sa loob ng kanyang sariling opisina. Ay tila hindi mapakali, tumitingin sa bintana, sa kisem. Sa kahit ano, basta huwag lang sa akin. Ilang beses din niyang pinalitan ang posisyon ng kanyang mga kamay. Paano kita pinaglaruan, bakit mo ako sinasabihan ng ganito? Ganyan ba talaga kayong mga kapitalista magsalita? Agad akong napatayo, galit na lumapit sa kanya. At umupo sa harap niya, natigilan si Liu Ruyan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang balikat, tila huminto ang kanyang paghinga, napatawa ako. Kung yan ang gusto mong isipin, wala akong magagawa. Pero hindi ako basta-basta magsasalita ng walang kabuluhan. Tinitigan ko ang maganda niyang labi, unti-unting lumalapit. Nagiging ibang tao siya. Pulang-pula na ang dulo ng tainga, hirap magsalita. Huwag kang ganyan. Sobrang lambot na ng boses. Bigla akong tumayo, nakarelax ang tono. Sige, kalimutan na natin. Biglang sumulpot siya sa harapan ko. Nakakunot na ang noo niya. Kung gusto mo talagang subukan, hindi ko naman sinasabing huwag. Nagmumula sa kanyang mga mata ang isang uri ng pinigilang pagkabaliw, parang sugarol na handang isugal lahat sa mesa. Pagkatapos, sige, subukan mo. Kung anong gusto mong subukan, subukan mo. Personal kitang sasamahan. Umupo ka. Hindi siya natitinag maliban sa akin. Sino pa ang gusto mong hanapin? Ang design director ba ng kumpanya nyo? Napaisip ako. Ang design director. Nagkataon lang na nagkausap kami saglit noong break sa meeting. Masarap ang beef noodle sa baba ng building. Baka gusto mong subukan minsan. Ang kurba ng katawan. Bahagyang gumalaw sa kanyang pagtawa. Bago pa man tumama ang kanyang tingin sa akin, tumalikod ako at nagpatuloy sa pagmemorya ng mga salita. Nakastuck pa rin sa iban. Bumulong si Liu Ruyan sa aking tainga. Nakatayo siya sa ibaba ko. Hawak ang libro sa isang kamay, kinakatok ng kabilang daliri ang aking libro. Huwag kang magpanggap. Nakita kitang tumitingin sa akin kanina. Napakaliwanag ng iyong mata, at halata ang iyong kasiyahan sa iyong mukha. Halo-halo ang amoy ng araw at pelikula sa kanya. Sobrang lapit niya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi lang ako ang dapat na bumibilis ang tibok ng puso, di ba? Bumulong ako habang nagtataka ang kanyang tingin. Hinila ko ang kanyang palda. Biglang nagkaroon ako ng mas matapang na ideya. Gusto mo bang humalik? Namumula ang kanyang pisngi. Huwag kang gumawa ng kalokohan dito sa labas. Ayaw mo? Sige, bahala ka. Maghahanap na lang ako ng iba. Wala akong gana. Binitawan ko ang kanyang palda. Bigla siyang nagalit. Kung gusto mo talaga. Hindi ko naman sinasabing huwag. Inilapit ko pa ang aking malambot na ulo sa kanya. Muli kong ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Sumasayaw ang maliliit na ilaw sa kanyang mga mata. Maaaring kumalat ang inspirasyon sa buong campus. Kung isipin, kung hindi sana ako nabulag noon, dapat ay matagal na siyang may ibang landas na tinatahak. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Yumuko ako at tumawa. Subukan muna nating humalik upang punan ang mga dating panghihinayang. Natigilan siya ng ilang sandali. Unti-unting luminaw ang kanyang mga mata. Siguro ay naalala niya. Hinalikan ko ang kanyang pisngi. Bumilis ang kanyang paghinga at bahagyang nanginig ang kanyang mga pilik mata. Bumulong ako sa kanyang tainga. Hindi na mauulit ang pagtunog ng bell. Sa aking kagalang-galang na pagkalalaki. Paano ko siya hahayaang magtagumpay ng ganoon kadali? Hindi maintindihan ni Bai Ningbing sa room. Si Liu Ruyan ay isang pambihirang babae. Paano siya nagkaroon ng pusong umiibig? Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang baso. May tiwala niyang isa-isang ipinaliwanag kung bakit hindi niya dapat subukan sa iba. Walang pakialam na nag-scroll si Liu Ruyan sa kanyang cellphone. Sinong minamaliit mo? Hindi ako basta-basta. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaan. Ang sama-sama ni Guchuan. Palagi na lang akong binibitin tapos biglang aalis. 5 minuto na ang nakalipas. Binuksan ni Liu Ruyan ang WeChat ng 6 na beses. Hindi pa rin siya nagre-reply. Sige, pag nag-reply siya mamaya. Maghihintay din ako ng 5 minuto bago mag-reply. Tikman niya ang pakiramdam ng paghihintay. Nagkibit balikat si Bai Ningbing. Baka mamaya kanya lang kulitin, pupunta ka na naman. Suminghal si Liu Ruyan. Impossible. Unahin mo muna ang sarili mo. Baka magalit na naman si Fang Yuan. Magiging maligaya ka na naman. Sa wakas nag-reply na si Liu Ruyan sa WeChat. Pauwi na ako. Naghihintay ako sa labas ng Grand Theater. Agad nag-type si Liu Ruyan ng isige, tapos binura. CJ, binura. Send. Ganyan ang kanyang attitude. Hindi siya masyadong nagmamadali. Parang nabunutan ka ng tinik sa dibdib mo ngayon, no? Kinakawit ni Liu Ruyan ang susi ng sasakyan at lumabas. Tara na. Aalis na ako para makipag-date. Hay, sinabi na naman ni Liu Ruyan ang mga bagay na yan ng masyadong maaga. Ihinatid lang naman niya ako pauwi. Same old kanto. Nagtanong lang naman siya ng ilang bagay. Maghihintay sa'yo yung babaeng blonde mamaya. Masarap ba sumakay sa motor niyang maingay?
Hindi mo ba nakikita ang pagkakaiba ng mga tao? Gaya ko at niya. Tapos sinabi niya na madaldal siya. Sa tingin ko talaga napakatamis ng amoy na to, kumain siguro siya ng candy kanina. May plano talaga siya, sigurado. Pero kung gaano katamis ang amoy na to, ganoon din katindi ang sakit na nararamdaman niya. Ang sama-sama ni Guchuan. Ano ba ang tingin niya sa kanya? Sa wakas ginawa niya siyang isang napakasamang tao. Siguro natutuwa na siya. Gusto kong humalik. Walang komplikadong dahilan, gusto ko lang. Nang huminto ang kotse, nakapatong ang kaliwang kamay ni Liu Ruyan sa bahagyang bukas na bintana, mahahaba ang kanyang mga daliri. Payat ang kanyang braso. Ang mukha na bumaling para kausapin ako, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Kung anong ekspresyon ang pinapanatili niya, hindi ko napansin. Binuhat ko siya at pinaupo sa hita ko. Ikaw na dilaw ang buhok na babae, anong ginagawa mo? Gulat siyang tumingin sa akin. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ang ganda ng iyong bibig. Hindi para magdaldal. Tinitigan ko ang kanyang mapusyaw na kulay na mga mata na unti-unting dumidilim, ang boses ay sexing paos. Huwag kang ganyan. Baka makita ng dilaw ang buhok na babae mamaya. Hayaan mong makita niya. Anong problema doon? Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang pagkagalit. Hindi kaya tama ito. Talagang tahimik na naglalaban. Kung hindi malinaw, maghahanap ako ng iba. May bahagyang lamig na sumilay sa kanyang mga mata. Binaliktad ang sitwasyon. Pinindot ang likod ng ulo ko at mariing humalik. Mabilis na tumitibok ang puso ko. Tila may gustong sumabog. Ang panghihinayang na pagkukulang sa hagdan ng paaralan, 8 taon na ang nakalipas ay muling napunan sa sandaling ito. Malambing, nahuhulog. Naghiwalay lamang kami bago kami mahimatay. Bumaba siya sa hita ko. Ngunit nakaupo ng walang lakas sa upuan ng driver. Ang likod ng kanyang kamay ay nakadikit sa kanyang noo, na tila labis na napiga. Inayos ko ang aking buhok at tinapik ang kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Hindi pa ako nag-umpisa. Humihingal siya ng bahagya. May bahid ng pula sa dulo ng kanyang mga mata. Ang boses ay pagod at basag. Guchuan, ikaw ang nagpabago sa akin na maging isang malupit na tao. Tumawa ako. May mali ba roon? Sa totoo lang, ito ang gusto kong mangyari, pero pinakalma ko siya sa aking mga salita. Ang pakikipag-date. Paano mo matatawag na pagtanaw? Bigla siyang medyo kinabahan. Ang relasyon natin. Hindi ba ako nakakahiya? Sasabihin kong ito ay pagbabalik loob pagkatapos ng hiwalayan, pagkatapos kong tanggihan ng husto noon. Ngayon ay nakikipagrelasyon na naman sa akin. Medyo mapagmataas ka rin pala. Hindi ko alam kung paano naantig siya ng mga salitang ito. Lalo siyang kinabahan. Paano mo matatawag na pagmamataas? Sino man ang mapunta sa ganitong sitwasyon ay hindi maganda. Sumingkit ang mga mata ko habang tinitingnan si Liu Ruyan na tila mababasag na sa isang halik ko. Bumuntong hininga ako. Ano ba ang gusto mo? Umupo siya at nakatitig sa akin na may mapulang mga talukap ng mata. Guchuan, hindi ka maaaring makipaghiwalay sa iyong dilaw ang buhok na girlfriend bago mo ako hanapin. Wala kaming tradisyon na maging third party. Hindi mo ako maaaring ganyanin. Nagulat ako. Muntik na akong matawa sa inis. Dahil lamang dito, sinaktan niya ang kanyang sarili ng labis. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Ang dilaw ang buhok na babae ay pinsan ko. Hindi ba sinabi ko na single ako? Parang tinamaan siya ng kidlat sa gulat. Nawala ang sama ng loob ko. Dahil hindi ka nagtitiwala sa akin, hayaan mo akong tanggalin. Hayaan mo akong kurutin. Tinatakpan niya ang kanyang kamay sa labas. Huwag kang ganyan. Kung hindi mo ako papayagan, maghahanap ako ng iba. Talagang gusto mo. Hindi naman kita pinagbabawalan. Isang sexing unggol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nalinawan ang kanyang isipan. Magsalita ng may katwiran. Ngumisi si Beiningbing. Hindi ba sinabi mo na hindi mo hahayaan na magtagumpay siya kahit mamatay ka? Paano mo nalaman? Magkapatid kaming lumaki na may parehong damit. Kilala kita. Nakita na niya. Ang original na nickname sa WeChat na baboy na masama ay pinalitan ng bago na baboy na mahal. Ang mood ni Liu Ruyan ngayon ay nakikita ng mata. Maging ang panunuya ni Beiningbing ay hindi niya pinapansin. Dahil ako ay may karapatan. Ako ang nagkamali sa kanya. Hirap na hirap maghiwalay ng kalahating oras. Nagsimula na siyang isipin siya. Paano mayroong taong ganito kaganda? Kahit ang kanyang mga hibla ng buhok ay ang gusto niya. Nagtataka si Beiningbing. Anong pagkakamali? Sumilay ang ngiti sa labi ni Liu Ruyan. Ang dilaw ang buhok na babae ay pinsan niya. Naku, isang pinsan lang ang muntik nang pumatay sa'yo. Sakto namang may isang binata na kasama ng isa sa mga mayayamang anak ang nag-scroll sa mga maikling video. Medyo malakas ang tunog ng video. Kung wala ang girlfriend ko, single ako. Hindi ka ba natatakot na magkita ang mga nasa labas at nasa loob? Madali lang. Sabihin mo na pinsan o sabihin mo na nakakatandang kapatid. Linlangin mo lang ang isang tangang aso at okay na. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Liu Ruyan.
Impossible. Isa rin ba siyang tangang aso? May aktibidad sa Zuchayan Art Museum. Isinama ko ang aking pinsan para magbabad sa sining. 10 minuto pa lang kaming nanonood. Nang pumasok ang isang matangkad, guwapo, at medyo cool na babae, nag-iba ang ekspresyon ng aking pinsan. Dahil sa puti ng kanyang balat, halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Sumimangot siya at muntik nang umiyak. Kuya, tulungan mo ako. Agad kong naintindihan. Ang matangkad, guwapo, at cool na babae kanina ay ang iyong maliit na liryo. Tumango siya. Mayroon siyang kasamang isang malaking likod na buhok na maikling buhok na gwapong lalaki. Kaya hindi ka maaaring matalo. CJ, kailangan mong alagaan ang iyong sariling kapatid. Tara na, kasintahan, ipinagmamalaki ako ng pinsan kong ito sa buong lugar bilang kanyang kasintahan. Ang ekspresyon ng astig na babae ay naging isang tuwid na linya. Yakap ako ng pinsan ko, nagmamalaki na parang isang mahiyain na usa na nakataas ang ulo. Buti na lang, wala ngayon dito ang selosang si Liuruyan. Kundi magtatampo na naman sa akin. Yumuko ako at binuksan ang cellphone ko at lumiwanag ang isang mensahe sa WeChat na may pangalang Selosa. Nasaan ang Selosa? Nanood ng eksibisyon ng mga pinta. Sino ang kasama ng Selosa? Pinsan. Nagtatype ulit ang isa, tumigil. Nagtatype. Pinsan na naman ang kasama ng Selosa. Ginagawa mo ba akong isang tangang aso? Nagpadala si Baining Bin ng larawan ng isang birding studio ng sining. Hindi pa niya maintindihan hanggang sa dumating siya sa ikalawang palapag ng studio. Nakita niya ang pamilyar na figura sa unang palapag. Pinipigilan siya ng dilaw na buhok na babae sa braso at ipinakikilala siya sa lahat bilang kanyang kasintahan. Dumudugo ang puso niya. Salot na babae, gusto ko siyang patayin. Pinigilan ni Baining Bin si Liuruyan. Huwag kang magpadalos-dalos, bigyan mo naman ako ng respeto. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang lugar mo. Kinuyom ni Liuruyan ang kanyang palda, may mga problema na dapat lutasin. Dumating na ang media. Abala si Baining Bin sa pag-asikaso, nakikinig si Yuli habang nakatayo sa harap ng pinsan. Ngunit ang aking pinsan na mahilig sa babae ay walang balak na umalis, nakatitig lang sa kanya na parang baliw. Wow, ang ganda-ganda niya sa personal. Walang imik si Liuruyan, hindi ba totoo na maganda siya? Kailangan pa ba siyang purihin? Sa di kalayuan, siksangin Sunban, nakatitig sa sinturon ng pinsan niya. Nanggigil na ang mga kamao. Sabi ni Liuruyan sa matapang na tono, mag-usap tayo sandali. Tumango ang dilaw na buhok na pinsan, sobrang dalilokohin, sumunod na parang aso. Sa silid pahingahan sa kaliwa. Medyo nahuli ang pinsan, paano siya nabighani sa kagandahan? Tinitigan siya ng masama ng magiging hipag, parang gusto siyang durugin. Tinaas ni Liuruyan ang kanyang manggas. Ibinunyag ang kanyang payat at maputing braso, inalis ang kanyang pulseras, at ibinagsak ito sa mesa. Lumunok ang pinsan. Ate, susuntukin mo ba ako? Sino ang ate mo? Tinitigan siya ni Liuruyan. Nag-isip ang pinsan. Hipag, tama, hindi ka. Umisi si Liuruyan. Kinasusuklaman kita hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Para sa kanya, para kay Guchuan. Patuloy na kinuha ni Liuruyan mula sa kanyang bulsa. Ang isang ko inigseg, kung ibabagsak ko ito sa mesa, lahat ng ito ay sayo. At kahit magkano ang gusto mo, bibigyan kita ng sobra. May mali. Biglang naintindihan ng pinsan, ginawa siya ng magiging hipag na karibal sa pag-ibig. Kahit gusto mo akong suntukin ng 2 beses ay pwede. Hindi pwede ang sobra. Dahil hindi rin naman ako mabait, isa lang ang hinihiling ko. Ibalik mo sa akin si Guchuan. Tanong ng pinsan, nagkakahalaga ba si Guchuan ng ganito? Karapat-dapat siya sa lahat ng mayroon ako. Sinira din ng pinsan ang taon, mukhang mamahalin ang sinturon mo. Tanggalin mo rin. Umakimbo si Liuruyan, baliw ka ba? Nag-isip siya, sige, sayo na. Nang tanggalin na ang sinturon. Biglang sinipa ang pinto ng bodega. Ano ba, anong ginagawa nyo? Nagliliyab ang mga mata ng astig na babae. Hinila ang pinsan, mariin na idiniin sa dingding kay Liuruyan. Huwag mong gagalawin ang tao ko. Medyo naguluhan si Liuruyan, gusto na niyang maging abstrakto. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya iniisip ng babae na inaagaw niya ang dilaw na buhok? Siguro nga baliw siya. Pagkatapos ng 3 minuto, ang namamaga na labi ng pinsan. Ang punit na kwelyo ng astig na babae, napilitang panoorin ni Liuruyan ang buong eksena, gusto nang sumabog ang pagkatao niya. Biglang bumukas ulit ang pinto. Anong ginagawa niyo? Pumasok si Baining Bin na nagmumura. Liuruyan ikaw. Nagpadala si Liuruyan ng isang malamig na tingin, nilunok ni Baining Bin ang kanyang sasabihin. Pinulot niya ang sinturon sa mesa, ibibigay kay Liuruyan. Ang lugar ko, gusto niyo bang? Isuot mo na, malapit na dumating ang astig na babae, wala ng oras. Dumating na, bumukas ulit ang pinto, sigaw ni Fang Yuan. Sobrang lala ng laro niyo. Sumunod ako kay Fang Yuan. Anong nangyari? Katabi, paano ko ba ito ilalarawan? Nakasandal ang pinsan sa dingding. Namamaga ang labi at naglalaman ng malamig na luha, malapit ng tumulo. Maluwag ang kwelyo ng astig na babae.
Mukha ng madilim na digmaan, may punit sa gilid ng bibig. At si Liu Ruyan ay may mukha rin ng madilim na digmaan. Hawak ni Bai Ningbin ang sinturon ni Liu Ruyan, paano hindi ito pagdududahan? Ngunit dahil ito ay mahalaga. Hinawakan ko ang cellphone ko at kinawayan ang pinsan. Halika. Biglang nabuwag si Liu Ruyan, halos maiyak na habang nakatingin sa akin. Kahit ganyan na siya, pinili mo pa rin siya. Mukha ring nasaktan si Bai Ningbing, nakatitig sa likod ng kanyang pinsan, halos makabuo na ng bungo. Pinsan, naka-earphones ka, hindi ko makontak sa telepono, sagutin mo na. Sabay-sabay na sabi ng tatlong babae sa lounge, pinsan talaga. Humalakhak si Fang Yuan. O kaya karibal sa pag-ibig. Tumingin si Bai Ningbing sa kanila, may magpapaliwanag ba? May ginagawa ba kayo? Naayos na ni Liu Ruyan ang sinturon sa kanyang palda, mula sa kawawang tuta kanina. Bumalik sa kanyang imahe bilang isang social elite. Unang umubo ng mahina, pumasok ako para magpahinga. Katatapos lang sagutin ng pinsan ang tawag, nagpapahinga at nagbibihis, kinamot ni Bai Ningbing ang kanyang ilong. Dumadaan lang ako, maingat na tumingin si Bai Ningbing kay Fang Yuan, dumadaan lang at nagbibihis. Umupo si Liu Ruyan sa mataas na upuan, sumulyap kay Bai Ningbing na kadarating lang, ganyan lang kadali siyang suyuin. Umiubo si Bai Ningbing, si Fang Yuan ang sumuyo sa akin, akala mo ba ikaw? Ganyan kadaling manipulahin ng lalaki, sakto namang umilaw ang kanyang WeChat, pinindot ang voice message. Bai Ningbing, sa susunod na mag-sorry ka sa akin, huwag kang umiyak, baka isipin ng nanay ko inaapi kita. Medyo na ilang na inilagay ni Bai Ningbing ang kanyang cellphone, nagkibit balikat si Liu Ruyan, pareho kayong love brain. Mas mabuti pa si Guchuan, hindi niya ako kayang tiisin na masaktan, humigop siya ng tsa. Kusang lumitaw sa kanyang isipan ang nangyari kanina, iniwan siya ni Guchuan ng mag-isa. Akala niya papagalitan siya. Pero hindi, itinulak lang siya nito sa sofa at pinaupo, hinaplos ang kanyang mukha. Nakakakiliti, tanga, ang malinaw na mga daliri. Itinuro ang kanyang sinturon, sa susunod, maliban sa iyo, ako lang ang pwedeng magbukas nito. Naiintindihan mo ba? Nakakapaso sa puso, ang kanyang pagiging possessive. Pero gusto niya ito, tunog ng paglapag ng baso sa mesa. Ibinabalik ang kanyang atensyon, walang imik si Bai Ningbing, paano ka naging? Namumula rin ang mukha kapag umiinom ng tsaa, isa kang love brain, hindi nakipagtalo si Liu Ruyan sa kanya. Maganda ang kanyang pakiramdam, inggit ka lang sa akin, hindi sumang-ayon si Bai Ningbing. Ano nang ikainggit ko sa'yo? May official announcement kami ni Fang Yuan sa social media, ikaw, ano nang meron ka? Malapit na kaming magkaroon ng sertipiko ni Fang Yuan, ikaw, ano nang meron ka? Totoong pinsan itong blondie na to ngayon. Baka bukas kung sino na ang maging peking pinsan, sino ang nakakaalam? Hindi maintindihan ng isa sa mga dalagang mayaman. Lumapit at nagtanong, ang pinsan ba ay kasing kahulugan ng karibal sa pag-ibig? Magtatanong lang. Dinampot ni Liu Ruyan ang baso ng alak sa mesa at humigop ng ilang malalaking lagok, may pagka-orakulo rin si Bai Ningbing. Paano niya nakalimutan iyon? Ang design director na yon. Nakakainis din akala ko kami na, pero para kay Liu Ruyan, hindi pa. Sabi niya, kailangan ng seremonya, kailangan niya pang imbitahan ang mga ordinaryong tao sa isang resort sa tuktok ng bundok. Inimbitahan niya si Bai Ningbing, Fang Yuan, ang kanyang pinsan, hindi iyon katakataka para kay Bai Ningbing, pero inimbitahan din niya ang design director. Parang hindi naman kami ganun ka-close, ordinaryong katrabaho lang, kailangan ba siyang imbitahan para panoorin kang manligaw? Tumango si Liu Ruyan, kailangan. Nang gabing iyon, malalaking paputok na sobrang mahal ang pumutok sa itaas, halos liwanagan ng magkakasunod na paputok ang buong lungsod. Hindi maitatanggi, likas sa tao ang pagiging vain, lalo na sa isang maganda at maamong kuting. Nakaupo sa harap mo, paano ka hindi kikilos? Guchuan. Gusto talaga kita, pwede ba kitang maging boyfriend? Noong tag-init na yon. Ito rin ang tanong ni Liu Ruyan sa akin, sa sandaling ito, parang dating wasak na. Mahirap kalimutan, humiwa siya sa ilog ng oras at bumalik sa aking kamay. Napakahalaga, hindi lang pag-ibig, sa pagkakataong ito, ang sagot ko ay, Liu Ruyan, sorry. Halos umitim na ang mukha ni Liu Ruyan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, gusto kong humingi ng tawad kay Liu Ruyan, 8 taon na ang nakakaraan, pero gusto kong sabihin kay Liu Ruyan pagkalipas ng 8 taon. Hinaplos ko ang kanyang baywang, tinitigan ang kanyang mga mata at sinabi, Liu Ruyan. Gusto kita, noon pa man hanggang ngayon, isang malakas na tunog. Tumutok ang magagarang paputok sa mga mata ni Liu Ruyan, ang duwag mo, Liu Ruyan, ikaw ba yan? Bagamat ang sagot, gusto ko pa ring marinig na sabihin niya, Guchuan. Mahal kita, alam kong gusto mo ako, hindi lang kasing dami ng gusto ko sa'yo. Pero gagawin ko, ibinigay niya sa akin ang makapal na tambak ng dokumento sa kanyang kamay, kapag tinanggap mo na ito. Lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa'yo. Baliw ka ba, hindi naman tayo ikakasal. Isinubsob niya ang ulo niya sa leg ko, naramdaman ko ang lamig. Lahat sa akin, sa'yo. Hindi mo ako basta-basta iiwan.
Umangat siya ng tingin, pula pa rin ang mga mata, mas maganda ba ang paputok ngayong araw? Kaysa sa pinaputok ng design director ninyo. Sumagot ako nang hindi nag-isip. Kumislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay maingat na nagtanong, pwede ba tayong magpakuha ng litrato at i-post sa social media para i-announce? May bahid pa ng hinanakit sa kanyang boses, bakit si Baining Bing meron, ako wala? Ang babae hanggang kamatayan, dalagita. Sige na nga, pagbibigyan ko siya ngayon. Ramdam na ramdam ko. Na sobra-sobra na ang kaligayahan ni Liu Ruyan, pero nagiging abusado na siya, pwede pa ba akong humingi ng iba? Tumango ako, pwede mo ba akong tawaging asawa? Asawa. Kumislap ang kanyang mga mata, kung ganon, pwede pa akong Nabasa ko na ang nasa isip niya. Pinapayagan kitang magyabang sa labas, 5 minuto lang. Bukas palad si Liu Ruyan. Nag-enjoy ang lahat, ang mga babae ay nagbabad sa hot spring, ang mga lalaki ay nag-inuman sa private room. Sobrang taas ng pride ni Liu Ruyan ngayon, nag-post ako sa social media, nakita nyo na ba? Nakatuon si Baining Bing, mas marami pa rin ang likes ko noon. Hindi maintindihan ng ibang mga anak mayaman. Bakit kailangan pang magkumpara? Hindi pinahalata ni Liu Ruyan at sa halip ay nag-text kay Guchuan. Gusto mo ba ng maraming likes sa social media? Ilang likes ang gusto mo? Sinta. Baliw, huwag kang magulo. Itinago na ni Liu Ruyan ang kanyang cellphone. Che, isip bata, hindi ako interesado dyan. Isa-isa silang bumati, pinupuri kung gaano kami bagay. Pinupuri si Liu Ruyan sa galing niyang makipagrelasyon, pinupuri ang lahat, natutuwa si Liu Ruyan. Ang design director na nakaupo sa sulok ang hindi pumuri, siguradong durog na durog ang puso niya. Nang may magtanong kay Ruyan, sino ang humahabol kanino? Tamad na sumagot si Liu Ruyan. Gustong-gusto ako ng boyfriend ko. Sa sandaling iyon, kararating lang namin ni Fang Yuan mula sa labas, narinig namin ang boses ni Liu Ruyan. Sobrang suplado niya noon, pero ngayon sunod-sunuran na siya sa akin at tinatawag akong asawa. Kung hindi siya susunod, disiplinahin na lang. Sa loob ng private room, pinuri siya ng lahat sa galing niya, sumimangot si Fang Yuan. Binaliktad niya ang mundo, siguradong si Baining Bing ang nagturo sa kanya ng ganyan. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nasabi mo na ang gusto mong sabihin. Tumayo si Liu Ruyan at sumimangot, tiningnan ang relo. Tinitigan si Liu Ruyan, walang kahihiyang sinabi ni Liu Ruyan, kapag hindi ako nakikinig. Bahagya lang akong didisiplinahin ng asawa ko. Liu Ruyan, wala ka bang hiya? Okay lang, maganda ang mood niya ngayon. May asawa ako, kayo meron ba? Tumayo si Baining Bing. Meron ako. Tumayo rin ang design director, natigilan si Liu Ruyan. Nagdaing ang ibang mga single, nagbakasyon kami, hindi para pilit na pakainin ng love story. Tinawag ko si Liu Ruyan, sabihin mo, anong nangyari? Nang tanungin niya ako kung ang paputok ay mas maganda kaysa sa pinaputok ng design director, may kutob na akong may mali. Noong araw na yon, 2 segundo lang akong tumigil sa social media post ng design director at sinabing, maganda at romantiko ang paputok, naisip na agad ni Liu Ruyan. Sobra ka bang insecure? Nagsiselos ba ako? Wala kang alam sa sitwasyon, basta ka nalang nakikipagkumpetensya. Nagkaila siya, hindi ako. Kung ganun, bakit nagpaputok ka ng sobrang mahal na paputok? Ngayon, hindi ba para makipagkumpetensya sa design director? Sumandal siya sa upuan. Winasak ko ba ang pera ko? Liu Ruyan, insecure ka ba? Pero hindi ko gusto ang babaeng basta-basta nagsiselos. Namumula na naman ang mga mata ni Liu Ruyan. Mahina at nagtatampo niyang sinabi, may lisensya si Baining Bing, ako wala, pumunta tayo bukas para kumuha. Talaga? Niyakap niya ako at nanginig ang buong katawan niya, isinubsob ang kanyang ulo sa aking leg. Sobrang saya ko. Dahan-dahan ko siyang itinulak, huwag kang umiyak. Halika, kung gusto mong umiyak, umiyak ka sa kama para makita ko, gusto ko ang babaeng umiiyak sa kama. Naging bato si Liu Ruyan, bago pa man siya makapagsalita, huwag ganyan. Kung ayaw mo, huwag na lang. Akmang aalis ako, nang higpitan niya ang yakap sa aking baywang. Huminga siya sa aking tainga, kung gusto mo, ibibigay ko naman. Mahaba ang gabi, ipaubaya natin sa panahon ang dahan-dahang pagsulat ng kaligayahan.